Ako po si Dylan Suleiman Laksamana, pinsan buo ni Kuya Joey. Siya po, 6th hierarchy out of 19 na magpipinsan. Ako po ay number 11. So how do I choose to remember Kuya Joey? Just remember these 4 things. Guwapo, basketball, drive, at saka hep-hep. Okay? So, guwapo. Ito pong profile picture na nakikita nyo po sa left side ng Earl is proof na siya po ang pinakagwapo sa magpipinsan. Well, gwapo po in general, whether benchmark against the magpipinsan or hindi. Samahan mo pa ng Ate Joy, then tingnan mo ang pruweba, si Justin at si Cholo. Okay? Number 2, basketball. Si Kuya Joey din po ang pinakamagaling mag-basketball sa aming magpipinsan. Small but terrible. Growing up, maraming basketball games played sa bahay ni na Uncle Bert sa San Rafael, at kapag kasangga mo si Kuya Joey, lamang na kayo agad. And if I'm not mistaken, basketball varsity din siya nung high school sa Don Bosco Tarlac. Number 3 is drive. Ang hindi ninyo po malamang alam, at hindi na rin po ako pwedeng pagalitan ng nanay ko dahil matagal na po nangyari ito. It was Kuya Joey who first taught me and John Defensor, ang aming pinsan, na mag-drive at age 12 years old. Matanda siya sa amin ng 6 years ni John. So kapag iniiwan kami sa Bupar at nandun ang green na MacArthur Jeep ng tatay ko, tinuturuan niya kami mag-start, mag-atras abante. Basics lang po. Magaling po siya magturo dahil hindi naman po namin nabangga yung jeep kahit ilang beses po namin ginawa yung deep na yon. Okay? And lastly, hep-hep. Para sa mga bisita po ngayong gabi at hindi nakakaalam, ang pamilya Suleiman po ay may 60-plus-year-old tradition sa Tarlac Provincial Jail na inumpisahan po ng aming mga lolo at lola na si Dr. Pedro Suleiman and Bonifacia Gococo. Tuwing Christmas, may pa-breakfast, program, games sa bakasyonista. Sa games portion, hindi po mawawala ang hep-hep na parlor game, at ang brainchild po nito ay si Kuya Joey. Siya po ang game master lagi kapag hep-hep na. At hep-hep ang pinakahihintay ng mga bakasyonista. Parang kulang ang celebration kung walang hep-hep. Anyway, mukhang assured na naman po na tuloy na ang hep-hep sa 5th generation. Dahil ang apo po niya na si Noah ang highly probable na magtutuloy. Nung umulan po ng kapal na muka at confidence sa paghawak ng mic, nasa labas po siya noon at naliligo sa ulan. Okay? Kuya Joey, salamat at nauna kayo ni Nico. Dahil konting-konti na lang at pwede ko nang sabihin, ako ang pinakagwapo at pinakamagaling mag-basketball sa mga buhay na magpipinsan. At huwag mo na rin isipin ang hep-hep dahil na-provide mo na kung sino ang magtutuloy. Hep! 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 Rest in peace, Kuya Joey. We will miss you. Ang kalaro ko ay si Ipo, si Ate Bon, at si Kuya Joey. So, pero growing up, binubuli niya kami. So, mas malaki sa amin. Binubuli niya kami. Pero nang umabot na kami sa Don Bosco, ang natatandaan ko kay Kuya Joey, siya yung aming protector. Mga Suleiman, we felt safe sa Don Bosco kasi andyan si Kuya Joey. Most of all, maraming mas matanda sa kanya, no, pinsan din, pero si Kuya Joey kasi may nakakaaway. Pag natalo ka sa Don Bosco kasi sa away,
bata ka na niya. Yung matatalo, under, bagay. So kami nila people, lahat ng mga pinsan, pati second cousin, third cousins, meron kami mga bodyguard. Biro mo, binabantayan ka. Si Pipo, wala siya ngayon, no? Hindi pa kami nakakatuto sa Don Bosco, may namumusanado sa kanya. Sino nagtanggol? Si Kuya Joey. So, tingin ko lagi kay Kuya Joey, ito ang protector namin. Basta nga si Kuya Joey, matapang kami. Kasi nandiyan naman si Kuya Joey. So, until na maging adults kami, ako yung kasama niya sa Maynila. Kami ni Ate May. Tapos pasensya ko. Mabait si Kuya Joey eh. Siyempre, pala-away siya pero mabait siya. Kasi sabi nga asawa niya, galante si Kuya Joey. Hindi siya maramot. Kaya maluwag. Either you love him or you hate him. Yun ang alam ko sa kanya. Kasi pagka hindi mo siya inagrabyado, talagang loyal din niya sa'yo, diba? Tapos gusto ko lang magsalita kasi gusto ko sabihin na namimiss ko siya kasi marami kami persamahan. Sana maganda rin ang mga experience na sa kanya nung nabubuhay siya, kaya siguro naman maganda kasi nandito pa rin. At salamat sa inyong pagdala dito sa kanyang buhay. Yun lang po. Or pwede nang tawagin Ferdy. Wow, Ferdy talaga. Ferdy, hindi F ha? Ferdy. Ako po nung mga last years ni Uncle, nung kanyang tagabuhat, pag kunwari, mahirap umakyat. Ako yung, sabi ko, parang mabilis na yung usapan. So, ayun, simulan ko yung first memory ko na very strong with Uncle Joe, no? Nalala ko, I was probably mga 9 o 10 Pasko. May 2.5 ako noon. Tapos, siguro na susugal si Uncle. Nahiram niya yung 2.5 ko. Tapos, Pasko, di ba? New Year na. Hindi pa bumabalik. Pag bata po kayo, pag 10 years old, yung ganun katagal, parang nainip kayo eh. Forever na. Isang taon na. Tagal na. So, kinalabit ko si Mama, baka pwedeng pasingin. Ngayon, sabi sa akin ni Mama, ikaw maningil sa uncle mo. Oo, dapat, di ba? Oo. Nung na-build ko na yung tapang ko na singilin si uncle, binigay niya. Pagkabigay niya ng pera, pinilang ko, 3,000 na. Di na ako umalma. Tapos sabi lang sa okay ba? So, totoo yung sinabi ni Uncle Jay kanina, very generous si Uncle. Siguro style ng mga Suliman yung pasimple lang na mapapahanga ka. So, ayun, yun yung mga memories ko first memory ko kay Uncle Joe. Pangalawa, nung bata kami ako, hindi ako ma-basketball talaga eh. So, si Uncle Joe, may tinuro siya sa amin noon pag magpa-basketball na hindi ko makakalimutan. Pag mag-shoot yung kalaban mo, hawakan mo sa shorts para hindi makatalon. Diba? Yung mga ganong technique, tsaka yung para mag-rebound ka nga naman, medyo lakihan mo yung sigo mong ganon. Pag lilipad sila. So yung mga practical na life hacks, siguro yun ang masasabi ko kay Uncle Joe. Lahat ng paraan para makadiskarte, bilib na bilib ako kay Uncle. So, ayun lang, maraming salamat. To turn over ko na sa kanyang panganay. Pinakamagaling po namin magsalita ito. Reserve po namin ito talaga eh. Pag kami po magpipinsan, nagsalita si Kuya Just, tahimik kami, tiklop kami. Ito na. Palakpakan na. Sino po ba dito yung mga kapamilya
Mahilig Kapamilya. sa Ibesigen, kapamilya. Mga nanonood ng kapamilya. Kapuso. Kapatid. So, pag pinagsama-sama po natin, gumawa po ka ng pangalan natin, tayong lahat. Dahil nasa lamay tayo, mga kalamay. So, mga kalamay, magandang gabi po. Ako si Justin Soliman, panganay na anak ni Joey Soliman. So, ayun po, ayun nga, last night na natin kay Papa ngayon. Kanina po, pagkagising ko, wala na akong kasama sa taas. Nasa baba na sila. Kumakain na sila. Hindi pa ako bumaba. Kasi feeling ko, kinakausap ako ng tatay ko kanina. Kanina habang nakahiga ako sa bahay. Meron po siyang message sa ating lahat. Unang-una, sabi niya, just sabihin mo sa iyong nakababa ng kapatid kay Jolo yung gusto kong ipahatid sa akin. Jolo, si Jolo. Jolo, pakita ka. Jolo. Yan po. Brad, ang message sa ni Papa kanina, habang nakahiga ako. Jolo, sabi niya, maraming, pakisabi kay Jolo, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo na maraming salamat sa lahat ng sakripisyo na binigay mo sa kanya. Sa buong 9 years na stroke, hindi mo siya pinabayaan. Andyan ka for 9 years, taga-buhat, taga-atid sa ospital. Lahat ng pangangailangan ni Papa, ikaw ang andyan, tinatawag ni Mama. Hindi mo sila pinabayaan kasi po ako asa Maynila po. Okay? So, hindi ko sila mapuntahan. So, mahal na mahal ka daw ni Papa. Mahal na mahal ka ni Papa. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. And sorry daw kung minsan napapagalitan ka, nabumura ka. Pero mahal na mahal ka ni Papa. Ayun. Ang next message na po is para sa aming nanay. Ang gusto sabihin sa'yo ni Papa, maraming salamat daw. Sa lahat ng tawanan. Maraming salamat daw, Ma, sa lahat ng sakripisyo mo. Sa lahat simula nung nagkakilala kayo. And napaka big sorry sa lahat ng mga pagkukulang niya bilang tatay, pagsasakripisyo, pag-aalaga sa kanya. Ikaw ang pinaka-best na nanay sa buong mundo. Yun ang gusto kong sabihin sa'yo ni Papa. Walang katago ng nanay sa'yo. Mahal na mahal ka naman. And laging binibiro ni Papa, pag namatay ako, kukunin ka na niya, sabi ko. Sabi ko sa akin kanina. Baka sumunod na. Sabi lang ni Papa, hindi ko na kukunin. Ay, di pa pala, Joy. Pagpapahingay ko muna na. Okay, pahinga ka. Madalong bal pa mga. Ngayon, mahal na mahal ka ni Papa Man. Sobrang masaya siya ngayon. Ayun si Lola. Asan na si Lola? Asan si Mang Brudin. Mahal na mahal ka ni Papa Lola. And sa lahat po ng kapatid ni Papa, Uncle Dodge, Tita Mai, Tita Bon, Uncle Jay. Mahal na mahal kayo ni Papa. Sa lahat ng suportang binigay ito sa kanya. Hindi na kayo pababayaan daw. Lagi na kayong magdadasal sa suporta ng lahat. Kahit magdadasal. Pero through prayers, magdadasal daw kayo ni Lolo Totoy na
Papa. At sa lahat po ng tumulong sa amin sa 9 years na paghihirap ni Papa sa sakit niya. Lahat po ng suporta, mga kaibigan, kamag-anak, lahat ng mga nakasama ni Papa. Maraming salamat daw po sa lahat ng tulong, moral support, financial support. Maraming salamat daw po. Si Papa, ang gusto niya lang pong sabihin niya yung gabi sa ating lahat, masaya siya ngayon. Sa heaven na po si Papa, kasama si Lolo Todoy at si Lola Monet. Kakwento ako na si San Pedro ngayon. Pagbaba tatarian ng manok ni San Pedro. Naghahanap ng kalaban, walang kalaban ko eh. Pero yun po, sobrang saya po ni Papa. At ang last na binanggit sa akin kanina, nakahiga po ako. Sabi niya, Jazz, maraming salamat. Huwag na papabayaan ng mama mo. Si Lolo, lalo na yung tatlong apo ko, sabi niya, si Bella, si Nova, si Egg. Sabi niya po, lagi nang babantayan yung tatlong apo na, wag daw po kami mag-alala. Siya ang bahala, lagi na kaming kasama. Sobrang peaceful na po si Papa. Sobrang maluwag ang loob niya ngayon kasi lalo na since Saturday, sobrang ang daming po namin ako ni Papa. At sa lahat po ng tumulong sa amin sa 9 years na paghihirap ni Papa sa sakit niya. Lahat po ng suporta, mga kaibigan, kamag-anak, lahat ng mga nakasama ni Papa. Maraming salamat daw po sa lahat ng tulong, moral support, financial support. Maraming salamat daw po. Si Papa, ang gusto niya lang pong sabihin niya yung gabi sa ating lahat, masaya siya ngayon. Sa heaven na po si Papa, kasama si Lolo Todoy at si Lola Monet. Kakwento ako na si San Pedro ngayon. Pagbaba tatarian ng manok ni San Pedro. Naghahanap ng kalaban, walang kalaban ko eh. Pero yun po, sobrang saya po ni Papa. At ang last nang binanggit sa akin kanina, nakahiga po ako. Sabi niya, Jazz, maraming salamat. Huwag na papabayaan ng mama mo. Si Lolo, lalo na yung tatlong apo ko, sabi niya, si Bella, si Nova, si Egg. Sabi niya po, lagi nang babantayan yung tatlong apo na, wag daw po kami mag-alala. Siya ang bahala, lagi na kaming kasama. Sobrang peaceful na po si Papa. Sobrang maluwag ang loob niya ngayon kasi lalo na since Saturday, sobrang ang daming po namin, ako personally, ang daming po nakita na first time ko nakita, nakausap na may experience mula kay Papa na ganun, maganda experience ko. Marami pala siyang natulungan, na-touch na tao. Kaya po, nakakatuwa. Ayun po, so maraming salamat po sa lahat. Isa pa pala, sabi niya kay Hannah, napakaswerte mo daw. Si Laika, napakaswerte mo dalawa. Oo naman. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng tulong, suporta sa aming pamilya. Hindi po namin makakalimutan yun. Isa pa, kaya po, ganito kami kasaya ngayon. Kasi po, iba po yung moral support,
support system ng mga Soliman. Kumbaga, napapagaan yung kumbaga burden na wala si Papa, ano. Sobrang thankful po kami sa lahat sa inyong lahat. Kumbaga, hindi ganoon po kabigat ang pagkawala ni Papa. Kumbaga, masaya pa kami. Hindi po masaya dalawa. Then, masaya kami dahil yung suporta niyo po sa amin bumubuhos. Since 2013, hindi po siya ni mag-skip ng dialysis, hindi po siya nakapag-skip. Dahil po kahit wala po kaming budget, next dialysis wala po budget, pero andyan po yung mga kapatid niya, mga pinsan, sumusuporta sa amin. So maraming salamat po. May isa pa po lang kwento po, last na. Nung nag-college po ako, first day ko, sa UST po ako, hinatid po ako ni Papa. Ito po, wala po nakakalam na kwento nito. Ngayon ko palang ikwento kahit si Papa, si Jolo. Wala pong nakakalam. Ako lang kasi recently ko lang po siya na-realize. Hinatid po ako ni Papa. Natulog kami sa dorm nila kay Joby. The next morning, gumising kami ni Papa. Sabi niya, Jazz, ihahatid kita. First day mo sa UST. Sabi niya, Jazz, malapit lang naman ng UST. Maglalakad na lang tayo, pero kumain muna tayo. So, doon po sa kanto namin, merong karinderya. Umorder po si Papa ng lugaw. Ako lang po ang kumain. Siya hindi siya kumain. Ito ba, hindi ka makakain? Sabi, hindi, okay lang. Tubig lang ako, sabi niya. Kumain ka lang, may pasok ka pa. Tapos, hindi po kami nag-jeep. Medyo malayo po yung SS dorm namin. Naglakad po kami hanggang UST. Mga 2 kilometers din po yun. Siyempre, nakabarong po ako sa UST. Naglakad po kami. Pumasok po kami UST hanggang sa may building po. Hindi po kami nag-jeep. Nilakad lang. So, pawis po kami dalawa. Tapos, yung back na siya sa akin. Nag-goodbye na po siya. Uwi na ako ng Tarlac. Sabi niya, galingan mo. So, ginawa ko naman. Tapos po, recently, na-realize ko, kaya po pala, ako lang kumain sa karinderya. Naglakad kami. Kasi sakto lang pala yung pera niya pang traffic, pang bus. Pauwi ng Tarlac. Doon ko po na-realize kung gano'n niya ako kamahal. Kung gano'n, isang sakripisyo ng tatay sa mga anak niya. Sa anak na katulad ko po. Sobrang mahal ako ng tatay ko. Parang sobrang swerte ko naging tatay kita pa. Pero parang masama loob ko, hindi ka kumain ng lugaw. Parang ako lang kumain, parang unfair. Kasi binigyan po ako ng baka ni Tita Minor, 1,500. Parang isang buong lugaw. Hindi mo binigyan. Kung pwede naman sa makiram sa akin, hindi niya sinabi ko, nilakasan na lang yung loob niya. Kumbaga, ang pamasahe po ng 173, pauwi ng Tarlac, Abilita. Malamang po, naglakad din siya hanggang Abilita, from UST to Abilita. So parang, dalawa yung nafe-feel ko. Masaya ako dahil kinatid niya ako. Ay, pinakita niya kung paano maging isang matibay na tatay at suporta sa anak. Pero malungkot ako kasi hindi talaga siya, kumbaga ako lang kumain. Naglakad kami. Eh, may pera naman ako 1,500 doon. Pero sayang. Kasalanan ko pa. Kasi hindi ko lang na-realize bakit hindi ko siya binili, hindi ako nag-offer. Nagigilty tuloy ako.
Nagilty rin ako. Sana naglugaw tapos meron pa kaming tokwa at baboy. Anyway, ayun po. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Ako po personally, masaya po ako. Maluwag po yung pakiramdam ko. Yes. Nakapagpahinga na si Papa. Tsaka po, nung nakita ko si Papa sa morgue, ang dialysis patient ko medyo maitim na yung balat. Maraming spots na, sobrang dry. Pero nung nakita ko po si Papa, Gwapo niya. wala yung mga spots sa mukha niya. Chinek ko yung braso niya, sobrang puti. Sobrang, parang nag-glow siya. Ganun po kaganda, bumalik yung dati yung... Yeah. Oo. Gwapo niya. Oo, hinalingan ko siya, malambot, Galambot. sobrang peaceful, nakakangala ka na. Pero, ayun, maraming salamat pa, mahal na mahal ka namin. Yung mga message mo sa akin kaninang umaga, hindi ko makakalimutan yun. Hindi namin papabayaan ni Jolo ang aming nanay, Yes. mga asawa namin at yung mga anak namin. Maraming salamat pa. Mag-enjoy ka dyan. Makakain mo na lahat ng gusto mo. Maiinom mo na lahat ng gusto mo. Kasi hindi ka nang mamatay ulit. Nandiyan ka na eh. Diyan ka na lang. I love you pa. I Love you. Maraming salamat. Hey. Thank you po. Good night. Next na po ang isa natin.